Galit na sumugod ang squad leader, kaagad namang hinugot ni Bangso ang kanyang espada upang salubungin ang paparating na pag-atake. Nagkatitigan silang dalawa na kapwa nag-uumapaw sa hangaring pumatay. Biglang nagsara ng distansya ang squad leader at nagpakawalan ng napakalakas na atake. Naipagtanggol naman ni Bangso ang pag-atake, ngunit agad niyang napagtanto sa bigat ng puwersa na mas malakas ang kanyang kalaban kaysa sa inaasahan. Sinundan pa ito ng isa pang malakas na pagwasiwas ng kanyang espada at nagsalpukan na may mabibigat na puwersa na nagtulak kay Bangso paatras. Nang makilala siya, nagtanong ang squad leader kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito, gayong kasama siya ni Tang Wu pagdating nila. Nanatiling tahimik si Bangso sa una, pagkatapos ay sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para sa kapakanan ng Namgang clan. Lalo lamang nagalit ang squad leader. Paano niya nasasabing para yun sa kapakanan ng Namgang clan kung binabagsak niya ang mga martial artist ng kanilang angkan at tinutuhog pa sila ng sibat? Nag-alab ang kanyang galit habang naghahanda siyang pumatay ng walang awa at sinabihan niya ito na hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Ginamit niya ang kanyang teknik, bumalat ang bughaw na enerhiya sa kanyang katawan habang isinasagawa ang Heavenly Wind Sword technique. Kasabay nito, pinakawalan din ni Bangso ang kanyang sariling kakayahan. Pulang enerhiya ang bumalat sa kanyang katawan habang inihahanda ang ikalawang anyo ng Three-Element Sword Technique. Sabay silang sumugod, ginamit ng squad leader ang Heavenly Wind Wonder and Clouds, samantalang sinalubong ito ng pangunahing tauhan gamit ang isang tuwirang atakeng nakatuon sa Core Striking Slash. Nagbanggaan ang kanilang mga teknik at nagdulot ng napakalakas na pagsabog na nagpayanig sa buong lagusan at nagpalipad ng tubig sa lahat ng direksyon. Kapwa silang naitulak paatras dahil sa lakas ng banggaan. Mas mabilis na nakabawi ang squad leader at agad na nagpakawala ng sunod-sunod na napakabilis na hiwa ng espada. Tinamaan ng sunod-sunod na pag-atake si Bangso bago pa siya tuluyang makaiwas. Malubha siyang nasugatan at tumilapon ang kanyang katawan hanggang bumangga sa pader. Mabilis niyang sinuri ang kanyang kalagayan at napagtanto ang tindi ng kanyang mga sugat. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataong makabawi. Muling sumugod ang squad leader at nagpakawala ng isa na namang napakalakas na atake. Sinubukan ni Bangso na umiwas sa pag-atake sa pamamagitan ng pagtalon paatras at pag-ikot sa ere. Ngunit sa kabila nito, tinamaan pa rin siya ng atake, humiwa ang espada sa kanyang katawan, naputol ang ilan sa kanyang mga daliri, at nabitawan niya ang kanyang espada. Pagkakita rito, malakas na tumawa ang squad leader, naniniwala siyang tapos na ang laban ngayon dahil wala na itong sandata. Sa mismong sandaling yon, biglang inihagis ni Bangso ang kanyang espada, na ikinagulat ng squad leader. Bahagyang nakaiwas ang squad leader sa direktang tama, ngunit nag-iwan pa rin ang talam ng mababaw na sugat sa kanyang pisngi at napaurong siya. Nalito siya, napagtanto niyang hindi dapat nasa kamay nito ang kanyang espada. Dahil sa hindi inaasahang pag-atake, nakaramdam siya ng kaba habang hinahawakan ang sugat sa kanyang pisngi at inisip na kaunti na lamang ay mas malala sana ang tinamo niya. Hindi nag-aksaya ng oras si Bangso at muli siyang naghanda sa susunod na pag-atake. Agad siyang sumugod at buong lakas na iwinasiwas ang kanyang espada sa kaliwang kamay na pahalang, itinaas ng squad leader ang kanyang espada upang salagin ang paparating na atake. Ngunit sa huling sandali, biglang naglaho ang espada ni Bangso gamit ang kanyang inventory. Nawala ang target ng squad leader kaya nawalan siya ng balanse, natisod, at bumagsak pasulong. Mabilis siyang nakatayo muli. Ngunit unti-unting napalitan ng takot ang kanyang mukha nang mapagtantong muli na namang nangyari ang kakaibang pangyayaring yon. Bago pa siya makapag-isip, malakas siyang sinipa ni Bangso sa mukha at tumama ng direkta. Dahil sa lakas ng impact, tumagos siya sa pader at tumilapon sa ere. Agad namang tumalon si Bangso at hinabol niya ang kanyang kalaban sa himpapawid habang nakahanda ang kanyang espada. Habang papalapit ang talam, nataranta ang squad leader. Napagtanto niyang maaaring hindi na niya malampasan ang susunod na pag-atake at maaaring siyang mamatay. Ngunit ang espada ay nag-iwan lamang ng isa pang mababaw na sugat sa kanyang kabilang pisngi. Dahil sa dami ng kanyang natamong mga sugat, bumaba na ang lakas ni Bangso, nawalan siya ng puwersa at dahan-dahan siyang bumabagsak. Samantala, ligtas na lumapag ang squad leader habang bumagsak si Bangso na may matinding impact na nag-angat ng alikabok sa paligid. Nang makita yon, napaisip ang squad leader kung nagkataon lang bang naabot na ng kanyang kalaban ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, kinabahan pa rin siya dahil muntik na siyang mapatay sa huling pag-atake. Dahil dito, napahawak siya sa kanyang ulo at napamura habang natatawa, napagtanto niyang wala naman pala siyang dapat ikatakot. Sa kabila ng kanyang kalagayan, dahan-daang tumayo si Bangso at mahinang tumawa.
Hingal na hingal niyang sinuri ang sarili, malubha ang kanyang mga sugat at nasa kritikal na kalagayan na siya. Kasabay nito, tumingin siya sa kanyang system window, nakita niyang mababa na ang kanyang HP, ngunit kaunti na lamang ang kulang upang mag-level up. Nang mapansin yun, napangiti siya ng malawak, may isang posibilidad na biglang sumagi sa kanyang isip. Hindi na siya nag-atubili at muli siyang sumugod. Bilang tugon, inihanda ng squad leader ang kanyang pinakamalakas na teknik. Napatawa pa ito dahil baliw ang kanyang kalaban dahil gusto nitong mamatay sa masamang kalagayan. Matinding bughaw na enerhiya ang bumalat sa kanyang espada habang ginagamit niya ang huling anyo ng Heavenly Wind Sword Technique. Iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagpakawala ng maraming siksik na hiwa ng enerhiya patungo sa kanyang kalaban. Habang ginagawa niya yon, pasiga niyang sinabi na kung balak siyang idamay sa kamatayan nito, hinding-hindi siya papayag. Sa kabila nito, patuloy pa ring sumugod si Bangso kahit sinalubong siya ng sunod-sunod na pag-atake. Habang papalapit siya, nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkagulat nang isa-isang tumama sa kanyang katawan ang mga pag-atake. Naputol ang kanyang dalawang kamay bago tuluyan siyang bumagsak sa lupa, na agad nitong sinundan ng squad leader na isa pang pag-atake. Lumapit siya at malakas siyang sinipa sa dibdib, dahilan upang hindi na siya makabangon. Kumpiyansa na sa kanyang tagumpay, pinaikot niya ang espada upang tapusin na ang laban sa pamamagitan ng pagputol sa ulo ng kanyang kalaban. Sa sobrang galit, itinaas niya ang kanyang espada at napamura, hindi niya matanggap na patuloy pa ring lumalaban ang kanyang kalaban at ayaw nitong sumuko. Ngunit sa sandaling yon, may napansin siyang kakaiba. Sapagkat nakangiti pa rin si Bangso sa kabila ng lahat habang unti-unting lumitaw ang isang liwanag mula sa kanyang bibig. Nang mapansin yun ng squad leader, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ngunit huli na ang lahat, sa isang iglap, sumabog ang nakakasilaw na liwanag. Nang hamupa ito, makikitang naliligo na sa sarili niyang dugo ang squad leader. Isang matalim na talamang tumama ng diretso sa kanyang ulo, ipinakawala yun ni Bangso mula sa kanyang bibig gamit ang kanyang natatanging kakayahan. Bumagsak ang katawan ng squad leader nang wala ng anumang paglaban. Sa mismong sandaling napatay niya ang kanyang kalaban, nagbago ang kalagayan agad siyang nag-level up at tumaas na din ang kanyang health points. Lumakas ang kanyang kapangyarihan at nagsimulang bumalat ang bughaw na enerhiya sa kanyang buong katawan. Kasabay nito, isang sinag ng liwanag ang sumabog pa itaas sa kalangitan at agad itong kumalat sa paligid bilang isang napakalakas na alon ng enerhiya. Tinanglawan ng pagsabog ng liwanag ang buong lungsod. Napansin ito ng lahat ng tao at nagulat sa biglaang pangyayari. Maging ang mga nasa malalayong lugar ay nakita rin ang kakaibang liwanag. Pagbalik ng eksena sa lagusan, makikita na inaayos ni Bangso ang mga bangkay na kanyang pinatay. Tahimik siyang nakatayo sa gitna ng mga labi ng mga sundalo na kanyang pinaslang, ang mga bangkay na kanyang inayos ay bumuo ng isang sinadyang simbolo, sandali niya itong pinagmasdan bago bahagyang ibinuka ang kanyang mga braso, tila nasiyahan sa naging resulta dahil natapos na sa wakas. Samantala, sa lupain ng Danrai clan, nilalamon ng apoy ang buong himpilan, isa-isang nasusunog ang mga gusali habang dinaragsa ng mga mananalakay ang buong lugar. Sunod-sunod na napapatay ang mga tagapagtanggol at wala silang kakayahang pigilan ng pag-atake. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Danrai Chunwo habang nakahugot ang kanyang espada, tumingin siya sa paligid at sinubukang unawain ang biglaang pagkawasak. Mula sa apoy, isang tao ang dahan-daang lumapit sa kanya. Nang makita niya ang taong yun, kitang-kita ang kanyang pagkabigla, galit niyang tinanong kung sino ito at kung bakit nila inaatake ang kanilang angkan. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, mabilis na kumilos ang kalaban, sa isang iglap, hinati nito ang kanyang mukha. Nahulog ang kanyang kalahati na ulo, kasunod ang kanyang katawan na bumagsak sa lupa. Matapos niyang mapatay ang pinuno ng Danrai clan, may isang tao ang biglang dumating sa kanyang likuran. Lumingon siya rito at inutusan itong iparating kay Asyado na tuluyan ng nalipol ang Danrai clan, sinabi rin niyang oras na upang simulan ang unang yugto ng kanilang estratehiya sa ibang lugar. Sa isang kagubatan, katatapos lamang ni Pega Hyle sa kanyang ginagawang pagsasaya kasama ang babae at itinulak niya ang babaeng nasa kanyang tabi, napansin niya ang kasuotan nito at napagtantong miyembro pala ito ng Danrai clan, ngunit binaliwala lamang niya yon. Sa sandaling yon, may isang taong lumitaw sa kanyang likuran. Agad siyang lumingon at nagtanong kung tapos na ba ang misyon. Nang makilala niya ang bagong dating na si Guangan, pinagsabihan niya ito na hindi talaga marunong magsaya. Habang nagbibihis, pinagmasdan niya ang lungsod ng Namgang clan at napaisip,
imposibleng magpadala si Shifting Shadow ng ganoon kalakas na senyales ng walang dahilan. Dahil dito, naghinala siyang maaaring nalaman na ng Namgang Clan ang kanilang plano, agad siyang nag-utos na harangan ang lahat ng daang papasok sa Anhui at simula na ang unang estratehiya. Sa kanyang likuran, nagtipon ng isang grupo ng mga mandirigma na handa ng kumilos. Lumipat muli ang eksena sa lagusan, maraming sundalo ang nakatayo sa harap ng kakaibang tanawing nilikha ni Bang Suna. Ang mga bangkay na nakatuhog sa mga sibat ay bumuo ng isang sinadyang hugis, dahilan upang mangilabot ang lahat ng nakakita. Isa sa mga sundalo ang nagbasa ng mensaheng nakasulat sa dingding gamit ang dugo. Inilalarawan nito ang buwan, ang emperador, at dahan-dahan lumapit ang hari. Kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, babagsak ang emperador, sa kanyang matiig ang mga hakbang, siya ang nakatakdang maging hari. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha habang tinanong ng sundalo ang kanilang clan head kung ano ang nangyayari at kung sino ang may kagagawa nito. Inamin niyang hindi pa nila alam ang pagkakakilanlan ng salarin, ngunit malinaw na may isang taong gustong pabagsakin ang Namgang Clan. Agad siyang nag-utos na paigtingin ang mga pagpapatrolya at doblehin ang pagbabantay habang papalapit ang araw ng kasal. Iniutos din niyang ipagbigay alam agad sa kanya ang anumang kainahinalang pangyayari, agad naman silang sumunod. Habang umaalis siya sa lagusan, patuloy niyang iniisip ang kahulugan ng mensahe. Marahil ang emperador ay tumutukoy sa Namgang Clan, ang kabilugan ng buwan naman ay malinaw na tumutukoy sa araw ng kasal. Ngunit ang natitirang bahagi ng mensahe ang higit na gumugulo sa kanyang isipan, ang matiyagang hakbang ay magiging hari. Napaisip siya sa kahulugan ng mga salitang yun, sino nga ba ang tinutukoy na may matiyagang hakbang sa kasalukuyan? Nabahala ang clan head at napaisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng Namgang Clan. Sa loob ng pangunahing bulwagan ng Namgang Clan, tumitindi ang tensyon habang nagtatalo ang mga pinuno. Malakas na hinampes ni Namgang Yong, pinuno ng Sky Sword Unit, ang mesa, iginiit niyang isa lamang itong bitag. Itinuro niyang wala pang isang taon si Du Hyo-ok sa kanilang angkan at hindi makatwirang pagdudahan ito batay lamang sa isang misteryosong mensahe. Ayon sa kanya, ang pagdududa sa magiging manugang ng kanilang angkan ng walang matibay na ebidensya ay magdadala lamang ng kahihiyan sa Namgang Clan. Tumahimik sandali, ngunit tumutol si Namgang In, pinuno ng Limitless Sword Unit. Sinabi niya ang kanyang opinyon ay hindi naiiba sa opinyon ng pinuno ng unit ng espada ng Chang'an. Tumayo siya at ipinaliwanag na ang 8 karakter na iniwan ng nanghihimasok ang dapat nilang bigyang pansin. Itinuro niya ang papel at ipinaliwanag na kapag pinagsama ang mga karakter, direkta nitong tinutukoy si Du Hyo-ok. Nang marinig yun, hindi makapaniwala si Namgang Jung. Sa isip naman ni Namgang In, ang nanghihimasok ay palihim na nakapasok sa dakilang Namgang Clan. Pinatay nito ang isa sa kanilang mga mandirigma upang matiyak na mapapansin ng lahat, saka nag-iwan ng mensaheng may malinaw na kahulugan. Ipinaliwanag niyang ang tunay na layunin ng nanghihimasok ay hindi ang pumatay ng isang tao o mang-alap ng impormasyon, kundi ang maipakita na kaya nitong pasukin ng Namgang Clan anumang oras. Binanggit din niya ang tungkol sa matinding pagsabog ng liwanag noong nakaraang gabi. Ayon sa kanya, sinadya ng mga nanghihimasok na magpadala ng napakalakas na senyales bago sila naglaho na parang mga multo. Lalong nagalit si Namgang Jung, mariin niyang tinutulan ang ideya ng pagpapakulong kay Du Hyo-ok batay lamang sa mga hinala. Galit niyang itinuro si Namgang In at nagbabala siyang kung mali ang kanilang paratang, masisira ang dangal ng Namgang Clan pati na rin ang relasyon nila kay Namgang Hai. Namagitan ng pinuno ng angkan at pinatigil ang kanilang pagtatalo. Hawak ang kanyang balbas, sinabi niyang may katwiran ang magkabilang panig, kainahinala ang nangyari tungkol sa naghihimasok, ngunit hindi rin maaaring balewalain kahit ang pinakamaliit na posibilidad. Ipinaalala niyang kasalukuyan nang nagsisiyasat ang Thunder Squad at ang Wind Unit. May isa pang pinuno ang nagkumpirmang ipinadala na ang Heavenly Thunder Squad upang magsiyasat sa rehiyon ng Hefei. Kung may malaking puwersang naghahanda ng pagkilos sa gabi ng kabilugan ng buwan laban sa angkan ng Namgang Clan, tiyak na may makikita silang bakas na paggalaw. Sa sandaling yun habang patuloy ang investigasyon sa mga nangyayari, isang sundalo ang nagmamadaling pumasok sa bulwagan upang maghatid ng napakahalagang ulat. Ito ay si Namgang Ho, ang pinuno ng Heavenly Thunder Squad. Nagulat naman ang pinuno ng angkan na nagtanong kung ano ang nangyayari. Hingal na hingal niyang iniulat na wala ni isa sa mga ipinadala nilang tauhan ang nakabalik sa itinakdang oras. Nang marinig ito, nagulat ang lahat, lalong-lalo na si Namgang Jung, na hindi makapaniwalang ni isa sa kanila ay walang nakabalik.
Dahil dapat sana ay babalik sila sa loob ng 2 oras. Lumapit ang pinuno ng angkan sa nagulat na sundalo at tinanong kung ano sa palagay nito ang nangyari sa kanilang mga tauhan. Hindi agad nakasagot ang sundalo, kitang-kita sa kanyang mukha ang matinding pangamba. Makalipas ang ilang sandali, yumuko siya at ipinaliwanag na ang Namgang clan ay kasalukuyan ang napapalibutan ng mga kaaway. Lalong nabigla ang buong bulwagan at nagimbal sa kanilang narinig. Agad namang nagtanong si Namgang Yongjung sino ang maaaring magkaroon ng sapat na lakas upang mapalibutan ang kanilang buong angkan. Tahimik na pinag-isipan nito ng pinuno ng angkan, una niyang pinaghinalaan ang 18 kuta ng ilog Yangtze, ngunit agad niya ring inalis ang posibilidad na yon, may umiiral silang kasunduan sa grupo, at bilang isang puwersang pandagat, hindi sila maaaring magsagawa ng malawakang paglusob sa pamamagitan ng lupa. Naalala rin niya ang ulat ni Namgoho at napagtanto niyang ang lahat ng rutang panlupa patungo sa Heihei ay napapalibutan na. Sa galit at pagkabahala, muling nagtanong si Namgongjung kung anong grupo ang may sapat na bilang ng tao sa Anhui upang may sagawa ang ganoong kalaking pagkubkob. Biglang tumayo si Namgongin at, may bakas ng pangamba sa kanyang mukha, ipinaliwanag na iisa lamang ang paksayon sa buong Merm na may kakayahang palibutan ang Namgang clan, ang Heavenly Demon Castle. Lumipat ang eksena sa lungsod habang papalapit sa kastilyo ng Namgang clan si Bangsu. Tahimik siyang naglalakad habang paulit-ulit na samasagi sa kanyang isip ang mensaheng iniwan niya. Napangiti si Bangsu habang binibigkas ang mensahe, ayon sa kahulugan nito, kapag sumapit ang kabilugan ng buwan, babagsak ang emperador, at sa pamamagitan ng kanyang matiig ang mga hakbang, siya ang magiging hari. Kinabukasan ng umaga, lumipat ang eksena sa training ground ng Namgang clan. Nakatayong mag-isa si Bangsu habang bumubuo ng isang handsail, unti-unting nagsimulang magningning ang bughaw na enerhiya mula sa kanyang mga palad. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at itinuon ang buong isip sa kanyang loob. Nagsimulang umagos ang chi sa kanyang katawan, dumadaloy sa mga landas na sapilitang nabuo sa isinagawang ritual. Habang mas lalong tumitindi ang kanyang konsentrasyon ay dahan-dahan siyang lumulutang. Malinaw na muling sumariwa sa kanyang isipan ang labanan nila ng squad leader sa loob ng lagusan. Sa loob ng kanyang isip, muli niyang hinarap ang kalaban. Habang umaatake ang kanyang kalaban, maingat niyang pinagmasdan ang bawat galaw nito. Naalala niya ang isa sa mga pag-atake ng squad leader na nagawa niyang maiwasan. Ngunit nang balikan niya ang pangyayaring yun, napagtanto niyang muntik na talaga siyang mamatay, doon niya agad napansin ang kanyang pagkakamali. Kung naging mas eksakto lamang ang tiyempo ng teknik ng kanyang kalaban, tiyak na natalo na siya noon. Dahil dito, sinimulan niyang baguhin ang bawat galaw sa loob ng kanyang imahinasyon, napagtanto niyang sa martial arts, hindi sapat ang basta marunong humiwa, ang tunay na lakas ay nakasalalay sa tamang kasanayan at paggamit ng bawat teknik. Pinakilos niya ang bawat pressure point sa kanyang katawan at sinubukan ang iba't ibang paraan ng pag-atake, alam niyang kung nais niyang maging mas malakas, kailangan niyang maunawaan at makabisado ang mga ito. Sa isang iglap, sumiklab ang matinding enerhiya mula sa kanyang katawan, na nagdulot ng malakas na pagyanig sa paligid. Kasabay nito, pinakawalan niya ang isang napakalakas na pag-atake. Sa pagkakataong yun, eksaktong tumama ang kanyang kontra-atake, nalupig niya ang kanyang kalaban, naputol ang mga braso at binti nito, at tumilapon ito hanggang sa bumangga sa pader sa labas ng kastilyo. Sa loob ng kanyang mental na pagsasanay, tuluyan niyang natalo ang squad leader, nang magbalik siya sa realidad, napabuntong hininga siya. Sa wakas, sa pagkakataong yun, nagawa na rin niyang magwagi, napagtanto niya na ang dakilang ritual ng reformasyon na isinagawa ni Tang Wu ay tunay na kahanga-hanga, sa pamamagitan lamang ng paulit-ulit na pagbabalik-aral sa labanan sa kanyang isipan, nagawa niyang maabot ang ganitong antas ng kaliwanagan. Dahil dito, tinapos niya ang kanyang mental na pagsasanay, gayunpaman, napagtanto niyang hindi sapat ang pansamantalang paggalaw ng mga pressure points sa kanyang isipan. Kinakailangan pa ring sanayin ang kanyang pisikal na katawan upang tuluyang maasa ang mga ito, sa pamamagitan lamang ng sapat na pagsasanay niya magagamit ng lubusan ang mga martial arts na kanyang natutunan. Sa sandaling yun, lumitaw ang impormasyon sa kanyang harapan, nag-level up siya at natugunan na ang kondisyon para sa class change. Malinaw ang kinakailangan, talunin ng 100 kalaban na may level 10 pataas. Kalmadong sinuri ni Bangsu ang kondisyon, napatingin siya dito at hindi makapaniwala. Ang mga kalabang hinarap niya kamakailan ay pasok sa hinihinging antas, inisip niya ang huling lalaki ay malamang nasa mga 15 o 16 na antas. Ngunit kahit ganoon ay hindi naging madali ang bawat laban dahil akala niya ay malakas na siya.
Bago pa niya maituloy ang kanyang pag-iisip, isang napakalakas na pagsabog ang biglang yumanig mula sa isang kalapit na gusali, na lubos na ikinagulat ni Bangsu. Lumipat ang eksena sa ilang sandali bago ang pagsabog. Naglalakad si Du Hyo-ok malapit sa pasukan ng lagusan kung saan natagpuan ang mga bangkay. Mahigpit na itong binabantayan ng napakaraming mandirigma. Tahimik niyang minasdan ang mas pinaigting na seguridad bago siya umalis nang hindi nakakahalata ang sinuman. Habang naglalakad siya sa lungsod, pinag-isipan niya ang biglaang pagbabago ng sitwasyon, dahil sa mahiwagang sinag ng liwanag na lumitaw, lalo pang hinigpitan ang seguridad at dumami ang mga puwersang ipinadala sa lugar. Napagtanto niyang kailangan niyang maipaalam ang impormasyong ito sa kanyang mga kasamahan sa lalong madaling panahon. Habang naglalakad siya, may biglang tumawag sa kanya. Lumingon siya at nakita si Nam Gong-in, ang pinuno ng free-flowing sword unit leader. Agad siyang tinanong kung saan siya pupunta at bakit siya nagmamadali. Agad siyang naging alerto, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Nagtataka siya kung bakit nandito siya sa oras na ito. Magalang siyang yumuko at casual niyang ipinaliwanag na pumunta lamang siya upang makita ang tinatawag na blessing light na lumitaw kanina, kaya pauwi na siya pagkatapos niyang makita ito sandali. Tahimik na pinakinggan ni Nam Gong-in ang kanyang ulat, pagkatapos ay tinanong niya ito kung ano ang natuklasan nito sa isinagawang pagsusuri at kung ang lahat ba ng ito ay maituturing na isang tunay na biyaya. Sa isang banayad na hudyat, sabay-sabay na humawak sa kanilang mga sandata ang mga nakapaligid na sundalo. Hindi sumagot si Du Hyo-ok. Nang makita ang kanyang pananahimik, binanggit ni Nam Gong-in na wala siyang dapat sabihin dahil wala siyang nakitang anuman. Inutusan niya si Du Hyo-ok na sumama sa Emperor's Hall, at malinaw niyang ipinabatid na wala itong karapatang tumanggi. Tumalikod na siya kasama ang kanyang mga tauhan, sandaling nanatiling nakatayo si Du Hyo-ok. Mahina siyang bamulong habang nagulat si Nam Gong-in. Sa pagkakataong ito, iba na ang mukha ni Du Hyo-ok. Binanggit niyang nagustuhan na niya ang katawan na ito, ngunit huli na ang lahat dahil nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan. Agad na bumunot ng espada si Nam Gong-in at sumugod upang umatake. Ngunit sa mismong sandaling yun, isang napakalakas na pagsabog ang nagmula sa direksyon ng Emperor's Hall, yumanig ang buong paligid at napalingon ang lahat sa pinagmulan nito. Lubos na ikinagulat ni Nam Gong-in ang pangyayaring yun, hindi siya makapaniwalang ang pagsabog ay nagmula mismo sa Emperor Hall. Bago pa man siya makapag-isip, isang napakalakas na presensya ang lumitaw sa likuran ni Nam Gong-in. Unti-unting umangat sa ere si Du Hyo-ok, nagningning ang kanyang buong katawan sa matinding gintong enerhiya, kitang-kita ang pagbabago ng kanyang aura, habang napaatras sa pagkabigla si Nam Gong-in. Walang pag-aatubiling itinapat ni Du Hyo-ok ang kanyang espada na tinatawag na Thunderblade Art at nagpakawala ng isang pinagsiksik na kidlat na atake. Agad itong tumama ang pag-atake na tinatawag na First Form Advancing Thunder, nilamon ng pagsabog ang buong lugar sa likuran ni Nam Gong-in at nagdulot ng matinding pagkawasak. Nang humupa ang usok sa paligid, naiwan na nakatayo si Du Hyo-ok habang kumikidlat ang kanyang paligid. Dahil sa ingay, nagtipon ang mga sibilyan mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ngunit nang makilala nila si Du Hyo-ok, mabilis na napalitan ng takot ang kanilang pagkalito habang nakatingin ito sa unahan. Tumilapon si Nam Gong-in at malakas na bumangga sa isang pader. Malubha ang kanyang mga tinamong sugat, kahit pa isinama niya ang elemento ng sorpresa, hindi pa rin siya makapaniwalang ganoon kalakas ang kapangyarihan ng kanyang kalaban. Dahan-daang lumapit si Du Hyo-ok sa kanya habang patuloy na bumabalot sa kanya ang gintong enerhiya. Napansin siya ng isang sibilyan kaya agad siya nitong tinawag, nagmamadali itong lumapit at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Nang makalapit ang sibilyan at tangkas siyang hawakan sa balikat, bago pa ito tuluyang makapagsalita, isang napakabilis na hiwa ng espada ang tumapos sa kanyang buhay. Napatulala ang lahat nang makita nilang walang awang pinaslang ni Du Hyo-ok ang kanilang kasamahan. Kaya agad na nagkagulo ang mga tao, nagtakbuhan sila sa iba't ibang direksyon habang sumisigaw sa matinding takot. Tahimik lamang silang pinanood ni Du Hyo-ok habang may nakabaluktot ng ngiti sa kanyang mukha. Habang pilit na nananatiling mulat si Nam Gong-in, tinanong niya kung sino ba talaga ang taong nasa kanyang harapan. Habang naghahanda sa kanyang pag-atake, sinabi ni Du Hyo-ok na kung iniisip nilang sasabihin niya ang lahat, nagkakamali siya. Pagkatapos noon, mabilis siyang sumugod patungo sa kinaroroonan ni Nam Gong-in, handang tapusin ang buhay nito. Habang papalapit ng papalapit ang pag-atake, wala nang nagawa si Nam Gong-in kundi hintayin ang kanyang katapusan, ngunit laking gulat niya nang bigla na lamang huminto ang espada sa mismong harapan niya. Sa tamang sandali,
Dumating si Tang Wu, tinamaan niya ng kanyang mga karayomang kamay ni Du Hyo-okay, dahilan upang pansamantala itong hindi makagalaw. Pagkatapos ay malamig niyang tinanong, ano sa palagay niya ang ginagawa niya ngayon, habang nakatungtong sa espada.